Nung bata pa ako, isa sa pinakamahirap na life choices na na-encounter ko ay ang pumili ng isa sa tatlong starter Pokemon. Ngayong nasa stage na ako kung saan isang maling higa ko lang magdamag ay katumbas na ng buong araw na body pain. Hindi ko na ini-expect na darating ulit ako sa punto na kailangan ko ulit mamili ng isa sa tatlong option, pero this time, hindi Pokemon ang pagpipilian. Mino, what's up? Pray hard, it works! Siguro nakita or nabasa nyo na yung quote na yan somewhere. Kahit ano pa ang religion o kung sino man ang higher power na pinaniniwalaan nyo, feeling ko naman nasubukan nyo na rin kahit papaano ang magdasal. Pero whether we like it or not, may mga dasal talaga na sabihin na lang natin na baka hindi nakakarating sa itaas. I don't know, baka may na lang ang signal sa bahay nyo o ano. Basta, pray hard, it works. Talaga ba? Talaga nga ba? Well, medyo relate to sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Tying the Knot with an Amagami Sister, isa sa mga anime sa lineup ng Fall 2024. Tungkol ito sa isang lalaking lumaki sa bahay ampunan na ngayon ay titira sa Amagami Shrine. Siya si Uryu, high school student na nagpupursige mag-aral para makapasok sa medical school ng Kyoto University. Isa sa mga rason ni Uryu kaya gusto niya makapasok sa medical school ay dahil pumanaw ang kanyang nanay dahil sa karamdaman. Noon paladasal si Uryu, pero kahit anong pagdarasal at pagsusumamo niya sa itaas ay wala pa rin nangyari dahil eventually pumanaw din ang nanay ni Uryu. After that, hindi na siya naniniwala sa kahit anong milagro o kapangyarihan ng pagdarasal. Para sa kanya, tao lang at walang chuchu-puruchu sa itaas ang makakatulong sa atin. Which ang ironic lang kasi ang mga ganitong mindset ay hindi nababagay sa lugar na titirhan niya. Let's meet these 3 Amagami Sisters. Teka nga, cut muna direct. Hindi na nga nagdarasal o borderline atheist na tong si Uryu, na blessed pa siya ng harem gods ng ganitong opportunity na tumira kasama ang mga ganitong kagagandang babae. Ako gabi-gabi at every meal nagdarasal pero never pa ako nagkaroon ng harem. Ayoko na, tama na, quit na ako. Okay, sina Asahi, Yuna at Yae. Sila ang Amagami siblings na nangangalaga ng kanilang shrine. Dahil nga lumaki sila na may matinding religious background, hindi nila matolerate ang attitude nitong si Uryu. Kasi nga, hindi naniniwala ito sa mga pinaniniwalaan nila. At ito pa, isa pala sa kondisyon sa pagpapatira ng libre kay Uryu dito sa shrine ay ang kasunduan na kailangan niyang pakasala ng isa kina Asahi, Yuna at Yae. Yan ang binunyag sa kanya ng head priest ng shrine na yon. Paano kaya mapapalambot ng Amagami Sisters si Uryu? Wait, parang pangit nun na. Ulit, paano kaya mababago ng tatlo si Uryu? Or sino sa kanila ang mapipiling asawa sa dulo? To be fair, hindi ko ine-expect na mag-i-enjoy ako ng sobra dito sa Tying the Knot with an Amagami Sister. Akala ko magiging typical harem turn off your brain anime lang to, pero surprisingly, may laman naman pala yung kwento. Funny enough, while watching this, nakukompare ko to sa The Quintessential Quintuplets kasi may flash forward scene dito na ikinasal si Uryu pero tayong viewer is hindi natin alam kung kanino. Then, while researching for this video, nakita ko na ang creator nito na si Marseille Naito ay dating assistant ni Negi Haruba na siyang gumawa sa The Quintessential Quintuplets. And I was like, kaya pala. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Ano yung huling dinasal nyo sa may kapal at natupad ba? Comment down below. With that, well, yun lang.